Hello po sa lahat ng mga Aries. Kumusta po kayo? Welcome po sa inyo pong daily tarot reading. Ngayon pong January 28. So, hingi po tayo ng isang card. Okay? Tarot card para po sa inyong daily tip of the day. Okay. Spirit guides, please. Para po sa lahat ng mga Aries. Tip of the day. Magician card. Reverse. Okay. So, dito po sa Magician card reverse, ang nakikita ko po rito ay meron po kayong secret admirer. Okay. So, ngayon pong araw na ito ay maaring ang ilan po sa inyo ay matuklasan nyo ngayong araw na to. Or may makapagsabi po sa inyo, may malalaman ka ngayong araw na to na may isang tao na humahanga sa'yo. Okay? Babae, lalaki na straight or gay, lesbian, kahit ano po yung kanilang kasarian, edad, or sexual preference, or katayuan sa buhay. So, meron, tumitingin siya sa'yo ng kung kayo ay magkasama sa trabaho, tinitingnan ka niya pag hindi ka nakatingin. Okay? Iniisip ka niya palagi at ayaw niyang magpakita ng ayaw niyang magpahalata. Ayaw niyang magpahalata na may gusto siya sa'yo, na attracted siya sa'yo. Pwedeng attracted physically or emotionally. Yung parang nagugustuhan niya ugali mo, yung habang tumatagal nakikita niya kung gaano ka kaganda, kagwapo, in and out, or mas nakikilala ka niya, mas lalong lumalalim yung yung attraction, or mas lalo siyang nagkakagusto sa iyo. Yan, humanga. So may secret admirer, pero ang iba po ay maaring hindi mo pa mahalata ngayong araw na to. Ang ilan naman po na Aries ay maaring magkaroon ka na ng hint or magkaroon ka ng idea kung sino itong secret admirer mo. Alright, so para naman sa money reading, para sa lahat ng Aries. Ngayon pong January 28, money reading, Aries, January 28. Wow, a happy change. Your angels have heard your prayers and have bonded together to create real and joyful changes in your life. Events begin to move forward and great progress will now be possible. You may need to make some rapid decisions due to the suddenness of activity. Be confident and trust the guidance you receive. Wow! Guys, number 1, ang card na ito. So, a happy change. May magandang balita or may magandang pagbabago sa inyo ngayong araw na to. Sa mga Aries, may maaring isa o higit pa o napakaraming may concern sa'yo o nagmamahal sa'yo. Yan. O mga tao. Okay, marami. O merong isa na talagang close sa'yo na nagmamalasakit, na halos lahat nakikita ko dito, halos 90% ng mga Aries ngayong January 28 ay yung inyo pong mga loved ones, yan, family, mga kaibigan, mga colleagues, mga kasama sa trabaho o classmates, o boss o teacher ay may concern sa inyo at willing kayong tulungan ngayon kung kayo man ay may problema ngayon sa money o financial. Okay? At napakaganda nito kasi narinig na. Okay? Narinig
Hindi lang ng mga angels, kundi narinig ni God, ni universe, ang dinarasal mo. Maaring nitong mga nakaraang araw ay nagdarasal ka talaga na maging maayos na yung sitwasyon mo sa pera, sitwasyon mo sa yung sa business mo o sa iyong trabaho, sa iyong career o sa proyektong iyong ginagawa ay napakaganda niyan dahil ibig sabihin ngayong araw na to narinig na magkakaroon ka talaga ng idea ngayong araw na to na narinig pala ni God, ni universe, so to speak, o ng mga angels ang mga dinarasal mo. Kaya magkakaroon talaga ngayong araw na to ng positibong pagbabago. Yan, na magbibigay talaga sa'yo ng yung joyful energy. Yan, so mga swerte po kayo ngayon sa halos 90% swerte po sa pera ngayon pong January 28. Or kung meron kang pera dyan ay magdodoble. Okay? Mas dadami pa. So maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace. Hello po sa lahat ng mga Taurus. Kumusta po kayo? Welcome po sa inyong daily tarot reading January 28. Sa lahat po ito ng Taurus. Ayan, so hingi po tayo sa spirit guides natin ng isang card para sa inyong daily tip of the day. Yan, ngayon pong January 28. Alright? Okay, so may 4 of Cups. 4 of Cups. Alam nyo guys, ang strong po na message na napipick up ko po dito sa 4 of Cups ay meron pong tao na hindi totoo sa'yo. Okay? At malungkot siya, lalo na ngayong araw na to, malungkot siya o naiinis siya sa'yo dahil maaring nasasapawan mo siya. Okay? O kaya naman ay kulang sa atensyon, maaring hindi mo siya napapansin. Okay? Maaring nagpapapansin siya sa'yo, pwedeng romantically or pwedeng kaibigan mo. Maaring iniisip niya na nawawalan ka na ng oras sa kanya, wala ka ng panahon sa kanya, at maaring nagtatampo siya sa'yo. At ang iba naman ay maaari pong meron pong hindi totoo sa'yo. Okay? Hindi totoong kaibigan, hindi totoong yung bang hindi totoo sa pakikipag-usap sa'yo. Maaring kasama sa trabaho o kakilala, kapitbahay, yung bang maganda ang ngiti sa'yo pero sa totoo ay hindi siya natutuwa, lalo na kung ikaw ay nakikita niyang masaya, lalo na ngayong araw na to na masayang masaya ka, o kaya naman ay yung nasa high vibration, masaya ka lang, hindi naman sobrang saya, ang ilan po sa inyo ay tama lang, chill lang, pero siya ay hindi natutuwa, okay? Naiinis siya sa'yo, pero hindi niya pinapahalata. Maring nakangiti siya sa'yo, pero sa isip-isip niya ay, may inis, okay? Naiinis siya or maaring matagal na nga siyang hindi talaga totoo sa iyo, okay? Hindi siya totoong kaibigan. Pwede rin po sa iba ay lover mo ito or romantic partner, okay? Na sa ngayon ay hindi na siya totoo. Okay? Recently o pwedeng ngayong araw na to ay matuklasan mo na hindi pala siya totoo sa iyo. Okay? Hindi siya totoo o nakamaskara, may matutuklasan ka ngayong araw na to na may taong nakamaskara. Okay, hindi totoo ang pinapakita sa iyo o yung pakikitungo, pakikisama sa iyo ay hindi totoo. Pwede ang ilan po sa inyo ay matuklasan mo ngayong araw na to o pwede rin namang pinag-iingat ka lang, parang warning siya, okay? Parang red flag siya para sa inyo, sa ilan sa inyo na warning na maaring may taong pwede po na malapit sa iyo o pwede namang nakakasalamuha mo, pwedeng acquaintance, kaibigan, yan, kasama sa trabaho na mabuti pag nakaharap pero hindi totoo sa iyo, okay? So, para naman sa money reading, sa lahat ng mga Taurus, money reading, wow, 4 of abundance.
Four of Abundance. It's time to reflect upon your relationship with money. Are you spending it too freely, or are you holding on to it too tightly? This can also relate to how you give of yourself to others. Is your heart open, or are you holding back? Your hard work and wise investments will bring great success. Okay, so mga nag-invest o kaya ay mag-i-invest pa lang, okay, ngayong araw na to, maliit man o malaki, negosyo or may sasalihan kang organization, yan na kailangan mong mag-invest o mag-spend ng money, okay, ay advisable. Okay, swerte po yan, maganda, great success ang magiging outcome po. Dahil 4 ang card na ito ay huwag ka mag-alala, dahil sa future ay stability o security sa iyong career o business o sa trabaho o profesyon. Security and stability po yan pagdating sa money or finance. So, yung iba ay talagang ngayong araw na to ay magre-reflect o mag-iisip-isip kung anong dapat gawin sa pera o sa iyong anong dapat gawing adjustment para sa budget, kung paano kang gumastos, mahigpit ka ba sa paggastos o masyadong maluwag? Magastos ba masyado? Palagi bang bumibili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan at ang nangyayari pag kailangan mong bumili ng importanteng bagay ay nahihirapan ka nang makabili dahil nagastos mo na sa mga hindi masyadong importante. So, ang ilan po sa inyo ay magkakaroon ng self-realization ngayong araw na to, o kaya naman ay magmumuni-muni ka, pag-iisipan mong mabuti kung anong dapat maging solusyon. Kung kayo ay medyo tight ang budget, anong dapat maging solusyon? Kailangan bang bawasan ng paggastos o mag-isip ng additional income? Yan. Okay? Sa ilan naman po na sobrang generous, wala naman pong masama na maging generous tayo at matulungin. Pero sa ilan po na maaring ikaw naman ang nauubusan o kaya ay ikaw naman ang nagigipit sa yung bang kakatulong mo o kakabigay mo na halos wala nang natitira sa'yo, ay medyo paalala po ito na okay lang na tumulong, pero huwag mo rin kalimutan ang sarili mo. Alright? Magtira ka rin para sa sarili mo. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light. And peace! Hi Gemini! Kumusta po kayo? Welcome po sa inyong daily tarot reading. At umpisahan po natin ang reading ninyo. Yan. Para po sa tip of the day. Okay? Ngayon pong January 28 sa lahat po ng mga Gemini. Kumusta po sa lahat ng mga Gemini angels ko dyan? Hello, hello po. At silipin po natin ang tip of the day. Ngayon pong January 28. Wow. The World. Okay? So, the World card. Yan po. Ang mensahe po sa inyo. Yan. Tip of the day ay ang na pipick up ko po dito na energy ay meron po kayong loved ones or importante sa buhay nyo, mahal na mahal yung tao o mga tao na nasa heaven na po. Okay? Wala na po sila dito sa earth. Nasa heaven na po sila. Kumbaga, nasa spirit world. Okay? Guys, ang message nila sa'yo ay nakikita nila yung pangungulila mo sa kanila, kahit na sabihin sobrang busy mo sa trabaho, sa career o sa business mo, kahit na sabihin na hindi ka nagpapahalata na nalulungkot ka, pinipilit mong maging masaya sa araw-araw. Ngayong araw na to ay gusto nilang ipaalala sa'yo na kung gaano mo gustong kumonekta sa kanila o kung gaano mo sila ka-miss, ay ganun din ang nararamdaman. Okay, o ganun din ang gusto nilang ipahatid sa'yo na o iparating sa'yo na mensahe. Yan. So, tip of the day ay
gaano man kahirap ang sitwasyon mo ngayong araw na to, ay huwag mo sanang kalimutan na meron kang mga loved ones o may nagmamahal sa'yo o mahal na mahal mong tao na nasa heaven na o nasa spirit world na nakagabay, nakaalalay, nakamasid, okay? At lagi kang tinutulungan gaano man kahirap ang sitwasyon mo. Lagi silang nakagabay sa'yo. Binibigyan ka ng guidance, tinutulungan ka na makarating ka sa tamang direction. Okay? Na mailayo ka sa mga negative energy, negative people o toxic situation o kahit anumang chaotic na energy o sitwasyon ay iniiwas ka nila at tinutulungan ka nila na magkaroon ng solusyon ng anumang problema mo sa bawat araw, okay? Kung ano man yung problema mo ngayong araw na to, January 28, ay magkakaroon ng solution. Tutulungan ka nila. Okay? At gusto nilang iparating sa'yo na mahal ka nila, hindi ka mawawala sa puso nila o niya. Kung sino man po yung mahal nyo sa buhay na nasa heaven na at naghe-hello po sa inyo. Alright, so hingi tayo ng isang card din para naman sa money reading. Sa lahat po ng mga Gemini. Money reading Gemini, January 28. Okay. Guardian of action. It's time for you to step up and be the leader. Your natural leadership skills are being called into action. This is your moment in the sun. So move into the light and shine for all to see. This card is also about a person who has charisma, is inspiring, enjoys a challenge, and loves the spotlight. Okay, so alin man sa inyo dyan, okay? Alin man dyan, maaring ang ilan po sa inyo ay mahilig talagang yung bang pangarap mong maging popular or yung career mo ay nasa spotlight or public eye. Ang iba naman ay yung profession mo ay makatulong sa humanity o magbigay ng liwanag sa mga tao, makatulong sa iba't ibang paraan. Ang iba naman ay talagang senyales po na sinilang po kayong sinilang kayo dito sa mundo na natural na sa inyo ang maging leader o meron kayong leadership skills o may kakayahan ka na mag-manage o kaya ay magpasunod ng mga tao. Magpasunod hindi naman yung magmanipula. Okay? Yung magpasunod na kaya mong maging pinuno, maging leader, okay? At kaya mong mag-convince ng mga tao, magaling ka sa communication, matalino kang tao, wise, okay? At maaasahan ka, okay? Maaasahan ka ng mga tao. Kaya naman, pwede yan, leader ka sa school, leader ka sa trabaho, o kaya naman ang ilan po sa inyo ay senyales po yan na kung gusto mo maging freelancer or self-employed, ngayong araw na to ay makaka-receive ka ng confirmation mula sa higher realm o confirmation mula dito sa earth, okay? Mula sa tao, o kung saan mang company o makareceive ka ng email, kahit anong klaseng confirmation mula sa higher realm o mula dito sa earth na magkakaroon ka ng mataas na position, leadership role, may promotion o kaya ay confirmation na yes, okay, magiging successful ka sa future kung itutuloy mo yung plano mo na magkaroon ng sarili mong business, maging freelancer o kaya ay self-employed. Yan po sa ilan. Ang iba naman po ay work from home. Yun nga kung ikaw ay self-employed o freelancer or may sarili kang diskarte kung paano ka kumita ng pera. Syempre legit, guys. So, napakaganda, lalo na ang ilan po sa inyo ngayong January 28 ay
swerte po sa pera. Okay? Swerte sa pera. Maaring makareceive ka ng promotion o kaya ay good news, balita na may posibilidad na ma-promote ka o kaya ay madagdagan ng iyong sweldo o kaya makareceive po kayo ngayong araw na to ng tip, reward, regalo o basta makareceive po kayo ng pera, maliit o malaking amount. So, swerte po kayo ngayong araw na to sa pera. Okay, at makaka-receive din kayo ng good news o malaking opportunity. Okay, so maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace. Hello, Cancer. Kumusta po kayo? Welcome po sa inyong daily tarot reading. Sa lahat po ng mga Cancerian, sa lahat ng mga Cancer angels ko dyan, Cancer babies. Hello po. Salamat po sa patuloy na panonood, pagsubaybay sa inyong daily tarot reading. So, hingi po tayo sa ating spirit guides ng one card. Okay, para sa inyong tip of the day. Ngayon pong January 28. Oh, okay. So, may hangman dito. Hangman para sa tip of the day. Okay, so ang ilan po sa mga Cancerian ay meron pong tao na sobrang nangungulila po sa inyo. Miss na miss po kayo, okay? Meron pong taong yung very spiritual na tao. Pwedeng spiritual teacher o guru. Pwedeng speaker siya na may kinalaman sa spirituality, religion, o public speaker. Pwedeng may kinalaman sa manifestation or meditation, o instructor, pwedeng gym instructor, o kaya naman ay yoga o meditation. Para sa ilan, okay? Meron pong taong miss na po kayo ng tao na to, at maaring hinahanap ka rin niya sa social media. Maaring ikaw hindi active ngayon sa social media account mo, hindi ka mahilig mag-post, okay? Maaring hinahanap ka niya at kaya siguro hindi ka niya. Ang ilan po sa inyo maaring hindi ka mahanap dahil nag-iba ka ng pangalan o Facebook account or IG or Twitter. Nag-iba ka ng social media account mo, kaya hindi ka niya mahanap, pero sobrang miss na miss ka na niya. Ang iba naman ay maaring nasaktan ka ng taong ito, at kahit na sinisilip niya yung mga post mo sa social media account mo, Facebook, Twitter, IG, etc., ay hindi siya makapag-message sa'yo. Naghihintay siya ng tamang panahon. Kahit na miss ka na niya, gusto ka niya kausapin, gusto ka niyang tawagan o i-chat, ay hindi pa niya magawa, lalo na ngayong araw na to. Okay? Sa iba't ibang rason kung bakit hindi niya magawa. Maaring nahihiya, maaring malaki ang nagawa niyang kasalanan sa'yo, nasaktan ka niya ng husto, o kaya naman ay maaring siya ay nakatali na sa iba or may commitment na. Okay? Maaring kasal o kaya ay may ka-partner na, kaya hindi siya kahit na gustuhin kanyang i-chat o kausapin, kahit na gustong-gusto ka niya, okay? Or ang ilan naman ay mahal na mahal ka ng taong ito, ay hindi niya magawang makalapit sa'yo o makipag-communicate sa'yo dahil nga pwede pong committed na siya, okay? Kumbaga nasa may karelasyon siya, okay? Yan, may karelasyon siya sa ngayon, sa kasalukuyan. Pero miss na miss ka na ng taong ito. Maaring mas matanda siya sa'yo ng ilang taon. Pwedeng 12 years, pero ang ilan naman po ay maaring 3 years ang tanda niya sa'yo o 12 years. It doesn't have to be. Okay? So, depende sa zodiac sign. Okay?
Ano man ang edad, ano man ang sexual preference, gay, lesbian, straight na lalaki, straight na babae, may tao po talagang sobrang malamahal ka at miss na miss ka na niya. Lalo na ngayong araw na to, sobrang miss ka na niya. Okay? At iniisip ka niya. Para naman po sa money reading, o maaari naman po ang ilan po sa inyo pahabol po para sa inyong tip of the day. Maaari pong nakadate mo siya dati or nagkaroon kayo ng sobrang lalim na connection. Yung kahit sandali lang ay sobrang minahal nyo ang isa't isa at sobrang chemistry at magnetic attraction, sobrang fiery energy, yung talagang nag-aalab yung pagmamahal nyo sa isa't isa, kaya lang maraming nangyari o kaya naman ay nagkaroon talaga ng rason para hindi kayo magkasama, okay? Or hindi kayo magkatuluyan. Pero ngayon ay sobrang naalala niya lahat ng magagandang nangyari sa inyo, yung lahat, romance, yung pagiging sweet nyo sa isa't isa, etc. So, sobrang namiss ka ng taong ito. Okay, sa money reading, pasensya na po kayo guys, collective reading po ito at may mga pahabol po na messages. Sana po maunawaan po ninyo. Okay, so messenger of abundance, wonderful news regarding your career, a new job, promotion, acceptance into an excellent school comes into your life. You might feel ready to do something that's challenging and fulfilling. Okay, sa ilan po na Cancerian ay talagang makaka-receive po ng magandang balita ngayong araw na to tungkol po sa inyong trabaho. Maaring may promotion, may recognition, makatanggap ng appreciation, ng reward, ng malaking halaga. Okay? O kaya naman ay yun nga, mas mataas na salary o magkaroon ng, may mag-offer sa inyo na makakatulong para magkaroon kayo ng additional income. Yan, additional income o kaya naman ay magandang idea para sa business mo. Okay, pwede ring may bago kang kliyente na makakatulong talaga sa iyo, as in makakatulong talaga sa finance mo, sa karir mo, sa trabaho mo o sa negosyo mo. May mabait at maasahan na business partner o kaya ay kliyente na talagang very generous, napakabait, yun nga, kind-hearted, natutuwa din siya sa'yo dahil masayahin kang tao. Okay, so yung pagiging yung pagiging positive, yung pagiging optimistic mo, yung bang yung joyful energy mo, yung pagiging masayahin mo pala, biro, yung magaan na energy na yan yung hinahanap ng mga kliyente mo, kaya ka binabalik-balikan. Yun ang nagugustuhan nila sa'yo, yung loyalty mo, yung bang pagiging dependable mo, yung initiative mo, kasi lahat naman ng bagay o lahat naman ng sa araw-araw ay laging may problema. Wala namang perpekto, laging may problema, kumbaga kahit nga sa work, sa business, pero kaya mong malusutan o kaya mong gawa ng paraan gamit ang iyong talino, yung initiative at yung pagiging optimistic mo, yung bang pagiging positibo mo sa lahat ng bagay. Kaya nare-resolve agad yung problema sa pera, sa finance, sa career, sa negosyo, okay, sa trabaho. So, wow, ganda. Congrats. Sa lahat ng mga Cancerian. Nakikita ko dito 90% ng mga Cancerian ay swerte po sa pera ngayon, January 28. So, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace. Hi Leo. Kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga Leo angels ko dyan. Hello po. Ito po yung inyong daily tarot reading. So, hingi po tayo sa ating spirit guides ng isang card para po sa daily tip of the day. Yan. Spirit guides please, para po sa ating mga Leo sign. Yan, Leo angels, Leo babies ka dyan. Kumusta po? Ito po yung inyong tip of the day, January 28. Wow. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, guys.
Sa ilan po ay medyo pinag-iingat po kayo sa biyahe. Okay? Huwag pong matulog sa biyahe, lalo na kung ito ay mahabang biyahe. Yung bang idlip-idlip lang, huwag yung todong tulog. Maging maingat, lalo na sa inyong mga dala-dala. Yung inyo pong personal po na mga gamit, bag, cellphone, etc. O lalo na po money, pera na dala po ninyo. Maging maingat po sa biyahe. Ang ilan naman po ay kung meron pong argumento o diskusyon tungkol sa pera, sa iba't ibang klaseng relationship, arguments mo tungkol sa pera na involve ang iyong romantic partner, okay? Asawa, GF, BF, family member, boss, colleagues, classmates, roommates, etc. So, basta may kinalaman po sa pera na argumento ay medyo, ang ano po dyan, ang tip po sa inyo ay maghinay-hinay. Huwag sabayan ng init ng ulo ng taong kausap mo. Ang naririnig ko po dito ay less talk, less mistake. Kasi mas mabuti na lang na wag mong sabayan, okay? Wag mong sabayan ang galit ng taong kausap mo. Kung ano yung mga sinasabi sa'yo o na masama ay wag mong sabayan. Wag mong gantihan ng mas masama rin na salita o mga salita na maaari mong pagsisihan din sa huli. Lalo na kung ang iyong kausap o kasagutan ay mahal mo o taong importante sa'yo, para wala kang pagsisihan sa future. Okay, para sa inyo namang money reading, yan na, tumalo na siya eh. Okay, so kunin na natin siya. Tumalo na siya ng kusa. 7 of Thought. You've been confused about the situation in your life, and now suddenly everything is completely clear to you. Whether the truth was revealed by your angels, disclosed by a friend, or discovered on your own. It feels great to be awake and aware. Feel free to ask for time alone if that's what you need. Okay, so maaaring ang ilan po sa inyo ay pinapayuhan ng angels or ng guardian angel ninyo o ni universe na kung hindi ka komportable ngayong araw na to na makipag-usap or kailangan mo ng self-care, me time, alone. Ikaw lang muna mag-isa, makapag-isip-isip, kailangan mong mapag-isa, go ahead. Okay? Maari mo namang, ngayong araw na to, pwede mo namang isang tabi muna yung mga alam mo namang hindi naman urgent na tapusin ngayong araw na to at magkaroon ka ng sapat na pahinga o relaxation ngayong araw na to, o kaya naman ay ipamper mo ang iyong sarili ngayong araw na to. Ikaw lang muna. Wala mo nang dahil may isip mo rin naman na araw-araw kasama mo yung mga kasama mo sa trabaho, tapos kung ngayon ay lalabas din kayo, sila na naman din ang kasama mo. Yung bang gusto mo rin magkaroon din ng ikaw naman, sarili mo. Kung gusto mo pumunta sa lugar na yung bang paborito mong lugar na kung saan ka nakakapag-relax, go ahead, gawin mo ngayong araw na to. Kung wala ka namang mga urgent na activities, pwede mo namang gawin yan sa mga susunod na araw, kung pwede. Kasi kung urgent talaga, ay tapusin mo ngayon. Pag natapos ka ng maaga, then gawin mo kung ano yung mga bagay naman, o pumunta ka sa isang lugar, o pwede rin namang ang ilan po ay magpahinga lang. Yun lang naman ang gusto mo. Sobrang pagod ka sa trabaho at magpahinga ka lang sa bahay. Yan. Magstay ka lang sa kwarto mo, o kaya naman ay
magkaroon ka ng tahimik, kumbaga na oras na para makapag-isip ka naman ng mga bagong strategy o makapagplano ka naman para sa mga susunod na araw na makakatulong para sa improvement o growth ng iyong career. Makakatulong din yung pahinga para parang ano siya, parang reset button o kaya naman ay para kang recharge, yan, nagre-recharge. Yan. So, maaring na-drain ka na or exhausted ka na nitong mga nakaraang araw sa trabaho mo. Then, malaki ang maitutulong na magpahinga ka ngayong araw na to at para mas maging magaan o madali naman sa'yo sa mga susunod na araw. Para bang napakalakas mo naman ulit at kayang-kaya mong harapin yung mga challenges sa trabaho mo o sa business, sa iyong career. So, magkakaroon din ng ilan po sa inyo ng clarity, okay? Ng kaliwanagan, ng napakalinaw na idea kung kayo ay may problema po o nalilito po pagdating sa inyong trabaho, career, negosyo. Kung ano po yung malabo sa inyo ngayong araw na to, ay siguradong magkakaroon po ng kaliwanagan, magkakaroon ng enlightenment tungkol po sa inyong finance, yan. Kung kayo ay hindi nyo alam kung ano mangyari sa mga susunod na araw, feeling mo walang stability o hindi secure pagdating sa pera, okay? So, magkakaroon ka ng idea o magkakaroon ka ng kaliwanagan ngayong araw na ito. At pwede pong ikaw na mismo ang makatuklas niyan. Lalo na kung ikaw ay nasa meditative state, yun bang peaceful o kalmado ang iyong mind, body, and soul, mas madali kang makaka-receive ng mga mensahe mula sa universe, sa mga angels o sa iyong guardian angel na magkaroon ka ng parang wake up call, ganon. Maging aware ka. Okay? Maging aware ka sa sitwasyon mo ngayon at malaman mo kung anong dapat maging solusyon. Definitely, magkakaroon ka ng solusyon dyan. Okay? O magiging malinaw sa'yo ngayong araw na to. Lalo na sa pananalapi. Pwede rin naman na mabalitaan mo ito o magkaroon ka ng idea mula sa advice o mula sa nasabi o nalaman mo mula sa isang kaibigan o mula sa iyong mentor o professor o mula sa iyong family member. Maaring magkaroon ka ng idea sa kanila. So, communication ang malaking ang susi o malaking maitutulong sa iyo ngayong araw na to, communication. So, yan guys, yun lang po. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace. Hi Virgo, kumusta po kayo? Welcome po sa inyong daily tarot reading. Hingi po tayo ng one card para po sa inyong daily tip of the day. Okay, spirit guides please. Pahingi po kami ng isang card para po sa tip of the day sa lahat ng mga Virgo sign, Virgo angels ka dyan na nanonood po. Okay, yan po January 28. Salamat po spirit guides, universe, thank you. Okay, so meron po ditong reverse na Ace of Cups. Alright, at hingi tayo ng isa pang card para naman po sa money reading para po sa lahat ng mga Virgo. Money reading, January 28. Alright, so ito na po. Okay, so dalawa siya. Kunin natin ang nasa ibabaw. Ito po yung nasa ibabaw. Isa lang po ang kunin natin. Thank you. Thank you, Spirit guys. Positive recognition. Okay? Positive recognition para sa money reading po ninyo. Umpisan po natin dito sa tip of the day.
Guys, ang ilan po sa inyo, meron po kayong ayaw ng kausapin o iniiwasan na meron pinutol na communication, pwedeng pinutol na emotional connection sa isang tao o ilang tao. Meron po kayong nawala na po kayo ng pagmamahal o connection. Pwedeng communication din po sa isang tao o higit pa. Ang ilan po sa inyo ay pinapayuhan na i-release nyo na po yan kung meron po kayong sama ng loob. Okay? I-release nyo na po ngayong araw na ito. Hindi po ito makakatulong sa inyo para sa inyong spiritual growth at sa inyo pong personal na buhay. Hindi rin po ito makakatulong para sa pagkamit mo ng abundance o ng success sa iyong career. Magiging harang po yan sa inyong manifestation, lalo na kung kayo po ay gustong mag-manifest ng abundance o prosperity o success sa inyong trabaho, negosyo o career. So dito po sa Ace of Cups, ang ilan naman po ay pinapayuhan po kayo na okay lang po makipag-date, okay? Sa mga single po, okay lang po na makipag-date ngayong araw na to, pero wag mo po ibuhos lahat. Wag po agad-agad ma-in love. Pigilan ang sarili. At kilalanin nyo munang mabuti. Okay? Hindi naman po sinasabi dito na walang chance na magkatuluyan kayo, pero mas mabuti po na kilalanin nyo po munang mabuti. Yung tao pong makaka-date mo ngayong araw na to o makakasama mo ng may special, alam nyo, may romantic connection ngayong araw na to, ay wag mo nang ibuhos lahat. Kumbaga, wag mo nang ma-inlove ng todo o wag mo nang mahulog ang loob ng todo. Kilalanin mo nang mabuti. Ang ilan naman po ay sa ilan naman po ang nakikita ko po dito ay meron po kayong crush, pwedeng sa university, sa school, pwedeng crush po ninyo sa social media, o kaya naman ay crush po ninyo sa nakatrabaho po ninyo, o crush nyo na boss, okay? Yung boss po ninyo ay crush nyo. So, depende po yan guys, sa collective reading po ito. Kung sino man po yung crush nyo guys, ay yung tip of the day ay pag may pagkakataon ngayong araw na to na kausapin ka o makipag-usap sa'yo o lumapit sa'yo ang crush mo, ay huwag mong sayangin ang pagkakataon. Makipag-usap ka, okay? Huwag kang umiwas, huwag kang magdahilan, makipag-usap ka. Then, tingnan natin, okay? Tingnan natin kung anong mga susunod na mangyayari. Pero, isa rin sa tip ay huwag masyadong mahulog, okay? Pigilan ang sarili. Huwag masyadong mahulog o huwag masyadong magpahalata na hulog ka na sa isang tao. At kilalanin mo ng mabuti. Alright, so sa money reading naman po tayo. Positive recognition, congratulations. Your plans have worked out perfectly and now it's your time to shine. Brilliant new ideas will present themselves to you and success is all but assured. Express yourself openly and honestly, knowing that those surrounding you are trustworthy. Be open to unexpected opportunities. Okay, sobrang ang swerte po. Okay? Ang marami po sa inyo, 80% na nakikita ko ng mga Virgo sa ngayong January 28 ay marami pong mga brilliant new ideas na kusang lalapit po sa inyo. Tulong, financial man yan, or advice tungkol sa pera ay lalapit din sa inyo ng kusa. Sinusundan po kayo ng swerte ngayong araw na ito, kaya samantalahin po ninyo na makapag ang ilan ay kung mag-i-invest or mag-iisip ng negosyo o kaya naman ay magdadagdag ng pagkakakitaan, ay napakaganda kasi marami pong unexpected opportunities na darating po sa inyo. Parang may mabubuksan po kayong opportunity portal ngayong araw na to na wow, as in congratulations. Ang ilan po sa inyo ay yung mga plano po ninyo, may mga pinaghirapan po ninyo na trabaho, na kinumpleto, na pinilit nyo. Kumbaga, ginawa nyo lahat, binus nyo lahat ng oras, energy po ninyo, lahat-lahat, dedication po ninyo sa kung anumang proyekto o anong trabaho po ninyo. Recently ay
magbubunga po ng maganda yan, okay? Talagang it's your time to shine. Yan, sa mga nasa public eye, spotlight, or nasa ang work po ninyo ay may connection sa social media o kung anumang kung kayo ay nagpa-perform or artist kayo, or ginagamit po ninyo yung inyong skills na yung hobby po ninyo, yung bang libangan mo lang pero pinagkakakitaan mo sa social media or sa online. So, depende po kung anong platform po. Pwedeng YouTube, website, etc. Podcast, yan. So, kung ano man po yan ay talagang magdadala sa iyo sa success. Napakagandang balita po yan sa inyo ngayon pong January 28. So, tuloy lang kasi talagang marami pong magko-congratulate po sa inyo o kaya ay makakapansin or makaka-appreciate po ng inyong pong trabaho o ng inyong pinaghirapan, kung ano mang klaseng proyekto niyan o kung ano man po yung inyong career. Wow! Guys, so may mga tao rin pong nasa paligid po ninyo na mapagkakatiwalaan. Mabait po talaga. Totoong mabait. Okay? Dito sa ganitong energy, hindi ka masyadong nakaka-attract ng mga plastic na tao o yung mga nagpapanggap o mga nakamaskara. Ang mga na-attract po ninyo dito, lalo na ngayong araw na ito, ay mga positibong tao, dependable, mapagmahal, mapagkakatiwalaan, maaasahan po. So, yun lang po. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace! Hi Libra! Welcome po sa inyong daily tarot reading. Kumusta po kayo? Ang reading na ito ay para po sa lahat ng mga Libra ngayon pong January 28. So, hingi po tayo sa Spirit Guides, kay Universe, so to speak. Hingi po tayo sa kanila ng one card para po sa tip of the day ngayon pong January 28. Para po sa ating mga Libra angels dyan. Alright. Ooh, Strength card. Okay, so hingi rin tayo ng one card para naman po sa inyong money reading. Money reading, January 28, sa lahat po ng mga Libra. Choose freedom. Okay. So, unahin po muna natin dito sa Strength card, tip of the day. Okay, so, sa marami po sa inyo na Libra sign, ay mapapansin mo ngayong araw na to na parang sinusundan ka ng swerte. Ayan, sinusundan ka ng swerte. At yung talagang motivated ka ngayong araw na to. Masigla ang katawan, magaan ang pakiramdam, maganda ang gising mo. Okay? At apurado kang magtrabaho. Yung parang excited ka na magtrabaho ngayong araw na to. At talagang kusang lalapit sa'yo ang swerte. Maring may mag-alok sa'yo ng na isabay ka na lang kaysa mag-commute ka, isabay ka sa kung ang tao nito ay may sasakyan o kaya naman ay tulungan ka ng kasama mo sa trabaho. Kung meron kang problema ay maaaring makatulong siya sa'yo in any shape or form. O kaya naman ay may family member ka na masyadong galante ngayon at ikaw ay ilibre o kaya ay i-treat ka niya. Yan. O kaya bigyan ka ng regalo ngayong araw na to nang walang kaabog-abog, hindi mo naman birthday pero ikaw ay bigyan ng kung ano o kaya ay isama sa labas, kumain sa labas, o ipasyal, etc. So, depende po yan sa collective reading po ito. So, depende po kung saan po kayo mas nagre-resonate or alin po dyan yung significant sa inyo na scenario. Pero meron naman po ang ilan po sa inyo ay meron pong ngayong araw na to ay maaring na-reject ka sa ina-apply mong trabaho, na-reject ka sa pagdating naman sa love life, may nag-reject sa'yo na
maaring meron kang business proposal at na-reject ito, hindi tinanggap, hindi na-aprobahan, etc. Ano man po yung sitwasyon, wag po kayong mag-alala, okay? Napaka-positibo po ng Strength card. Habaan ng pasensya ngayong araw na to dahil kung meron man taong nag-reject sa inyo o na-reject man yung inyong proyekto o proposal, pwedeng proposal sa pag-ibig, okay? Yung bang maaring marriage proposal o may nagugustuhan ka at nagsabi ka ng nararamdaman mo pero nireject ka, okay? Hindi tinanggap sa iba't ibang rason. So, magpakatatag ka, napakaganda ng strength card na to. Sign ito na meron nakalaan sa'yo na romantic partner, okay? Meron darating sa'yo na bagong fantastic talaga, as in fantastic na romantic partner at pangmatagalan dahil infinity ito infinity. Maaring siya ay mahilig sa, isang sign dito ay maaring mahilig siya sa mga accessories na may design na infinity symbol, or mahilig siya sa infinity in any shape or form, kung ano man basta may kinalaman sa infinity, or siya ay mahilig sa animals or pet lover siya, okay? So, ano man ang zodiac sign. Kaya, kung ang ilan naman po, kung may na-reject po kayo pagdating sa ina-apply ang trabaho, sa proyekto ninyo, sa business proposal, kung ano man po yung na-reject sa inyo, or ikaw kung paano ka na-reject ngayong araw na to, huwag kang mag-alala kasi malaking kapalit niyan, okay? Mas malaking regalo ang matatanggap mo mula kay universe. Sinusubukan lang iyong katatagan, ang iyong inner power o soul power. Sinusubukan lang ni God ngayong araw na to, at may darating talagang tao, importante, lalo na romantic partner, na talagang magtuturo sa iyo o magpapakita sa iyo ng mga bagay pa, o makakapag-explore ka pa ng marami pang yung mga feelings na hindi mo pa naranasan, hindi mo pa naramdaman dati sa mga dati mong naging romantic partner o karelasyon, at mga experiences na bago, as in bago, na makakatulong na magpatatag pa lalo sa'yo, magpatatag ng pagkatao mo, ng personality mo, in and out, sa sarili mo, pati na rin sa career mo. So, makakatulong siya sa'yo na mas lalong magkaroon ka ng tiwala din sa sarili mo, sa kakayahan mo. Then, dito naman sa money reading, choose freedom. Sometimes you may feel as though your way is blocked, but often that's just an illusion. You could free yourself from the obstacles that you're so focused on by choosing a different path. Turn your thoughts away from negativity and instead envision endless other possibilities you might act upon. So dito, kung ngayong araw na to ay mas lamang sa'yo yung pag-iisip ng negatibo, nawawalan ka ng pag-asa, o nahihirapan ka, at parang blocked ang iyong creativity, hindi ka makaisip ng bagong strategy o bagong style o unique na idea. Blocked. Pagdating sa block, kumbaga ano yan parang may nakaharang sa swerte mo o sa career mo. Parang feeling ng iba ay stagnant, walang nangyayari. Okay? Ayan siya. Maaaring ganito yung pakiramdam mo ngayon, na hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa iyong career, sa iyong business. Nahihirapan kang mag-isip, hindi mo alam kung paano susolusyonan. So, iwasan mo o palitan mo, okay? I-shift mo ang iyong mindset sa possibilities, hindi sa negativity or negative thoughts. Isipin mo na laging lahat may posibilidad na mangyari kung magiging mas positibo ka sa pag-iisip mo. Okay, dahil lahat naman ay available.
lahat available, binigay sa atin ni God, pin-provide, okay? Provided ni universe lahat ng kailangan natin dito sa mundo, kung anong kailangan mo. Pero nasa iyo, kung nasa iyo, kung nasa choices din kasi, at nasa mindset din kasi yan, guys. Kung nag-iisip ka palagi ng negative din yung ma-attract mo. Kung possibilities, kahit na mahirap ang sitwasyon mo ngayong araw na to, pero kung nakafocus ka sa possibilities, mga posibilidad na pwedeng mangyari, yung mga positibo, na kung halimbawa nag-iisip ka ng wala kang kapera-pera ngayon, o kulang na kulang ka sa budget, okay, o may problema ka, may nagawa kang mali sa trabaho mo, at ikaw ay napagalitan ng iyong team leader o boss, o kaya naman ay nakat yung salary mo, o yung nagawa mong mali ay ide-deduct sa salary mo, so na stress ka dyan, at napapaisip ka kung anong dapat mong gawin. So ngayong araw na to ay imbis na maging negatibo ka, ay isipin mo kung paano mo masusolusyonan na hindi na maulit. Okay? Hindi na maulit. Yan. Para mas alam mo na kung anong gagawin mo sa susunod. Alright, so maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace. Hi Scorpio, welcome po sa inyong daily tarot reading. Ngayon pong January 28, sa lahat po ito ng Scorpio. Hello po sa lahat ng mga Scorpio angels ko dyan. Musta po kayo? Thank you po sa patuloy na subaybay sa Lucky Moon Girl 7. So, or LMG 7 Tarot. Ito po yung inyong daily tip of the day. Ngayon pong January 28. One card para sa tip of the day sa lahat ng mga Scorpio. Thank you, Spirit Guys. Thank you po. Okay, so meron po ditong reverse, Two of Swords. Wow. Ang nakikita ko po dito sa ilan ay positibo po ito. Ang energy na ito na nakikita ko po 2. Okay? Positibo dahil reverse po siya. Meron pong, kung kayo po ay nasa current relationship ngayon, o meron po kayong romantic partner, karelasyon, ngayon po, lalo na ngayon pong araw nito, January 28, ay mas lalo pong tatatag ang inyong relasyon. Kung sa friendship naman po, meron po kayong matagal ng kaibigan, ay mas lalo pong lalalim ang inyong pagkakaibigan, at mas magkakaroon po kayo ng spiritual connection. Yun po. Yun, mutual respect. Yan, respeto at pag-intindi sa bawat isa. Yan, understanding. Lalong madedevelop po yan. O pwede rin naman na magkaibigan na madevelop din po na magkaroon ng yung normal kayo na magkaibigan, tapos madevelop po kayo. Ngayon pong araw na ito, mas ma-realize nyo pareho na hindi lang pala friendship. Ma-develop kayo sa isa't isa, at magkagusto po kayo, ma-attract po kayo sa isa't isa. Ngayon pong araw na to, mas magkakaroon po kayo ng confirmation na talaga palang na-develop ka na, o na-develop na siya sa'yo. Alright? Ang ilan naman po na sa current relationship nyo ay medyo challenging, nahirapan po kayo, may problema po ang relasyon po ninyo, o kaya naman ay halos muntik-muntik na magkahiwalay, ay ang tip of the day para po sa ilan na ganito po yung scenario o sitwasyon ay don't give up, okay? Huwag nyo munang bitawan. Kung mahal nyo pa naman talaga, tingnan nyo muna kung masusolusyonan, magagawa nyo muna ng paraan pareho. Okay? Kailangan mutual, kailangan dalawa kayo. Hindi lang ikaw yung mag-e-effort na maayos. Kasi there's still hope. Okay? Magkakaroon ng clarity, magkakaintindihan po kayo. So, maganda naman po yan sa ilan po sa inyo na, ang ilan naman po na single ay maaring may makadate ka ngayong araw na ito na madedevelop ka, o kaya siya ay madedevelop sa iyo. Okay, so ano man ang sexual preference, babae, lalaki na straight, gay or lesbian, mas matanda man sa iyo o mas bata sa iyo,
regardless kung anong katayuan sa buhay. Okay? So, maaring ikaw yung maunang ma-develop o siya ang ma-develop sa'yo, pero mutual kasi ito, ibig sabihin magkakagustuhan o ma-attract talaga kayo sa isa't isa, magkakaroon ng chemistry o magnetic attraction. At maaari pong maging ano po ito, maging pangmatagalan po na relasyon. Magkaroon po kayo ng spiritual connection. Alright, so hingi tayo ng isa pang card para naman po sa money reading po ninyo. January 28, sa lahat po ng mga Scorpio, money reading please, Spirit Guides. Pahingi po kami ng one card. Okay, thank you po. Thank you. Thank you, Spirit Guides. Six of Abundance. Heaven opens its loving arms and pours abundance onto you. An unexpected gift is on its way. Accept it with gratitude and humility, knowing that you'll have a chance to return the generosity giving to others in the future. Consider volunteering for a charitable organization. Okay guys, so ang marami po sa inyong araw na to ay wow, mararamdaman nyo talaga na sobrang mahal na mahal kayo ni God. Okay? Na nagbubukas talaga ang heaven at pinapaulanan talaga kayo ng swerte, ng abundance. Hindi lang pera, guys. Hindi naman lahat ng magpapasaya sa tao ay pera, abundance, kundi yung bang maramdaman mo na maraming nagmamahal sa iyo. At unang-una na diyan si God, yung loving arms ni God, yung biyaya, yung blessing na pinapaulan niya sa iyo, yung lahat ng binibigay niya sa iyo ni universe, so to speak, ng higher realm o ng infinite source, ay tanggapin mo lahat dahil deserve mo yan. Dahil makatao ka, mapagmahal ka, mas inuuna mo ang marami kaysa ikaw, kaysa sarili mo. Generous ka, mapagbigay ka. Halos walang natitira sa'yo, basta lang makatulong ka sa iba at lalo na sa iyong pamilya. So, ang nakikita ko po dito ay maaaring ngayong araw na ito ay mapasama ka sa yung mga mag-volunteer, pwedeng yung tutulong po na magbibigay po ng mga yung mga ano po, lalo na po kung kayo po ay frontliner. Okay, so malaking may tutulong yun sa humanity. O kaya kung kayo ay kahit na normal po na citizen, okay, ay makakatulong po kayo sa pagdodonate, pwede pong via bank transfer o pagdodonate po ng mga katulad ng pagdodonate po ng alcohol, face mask, face shield, etc. So, depende po guys kung ano po yung gusto nyong i-donate. Kayo pa rin po ang makakapag-desisyon yan. Pero ang ilan po nakikita ko dito ay busy po ngayong araw na to sa charitable work. Yan, mga sa or sasama po kayo sa mga charitable organization, makatulong sa maraming tao. Kaya naman ang ilan po sa inyo ay makareceive po ng unexpected gift. Okay, pwedeng literal na regalo o kaya naman po ay pera sa iba't ibang paraan. Okay, in any shape or form. Okay, from many sources. Maring hindi mo talaga inaasahan, bigla kang magkapera ngayong araw na to. At maramdaman mo yung pagmamahal sa'yo ni God na hindi ka pala pinapabayaan. So, kung ano pala yung mga kailangan mo ay binibigay naman pala sa'yo. Maaring natagalan nga lang, pero at least ay pag nagsabay-sabay naman, isahang bagsak pero abundance, wow, ang dami. Napaka-swerte mo ngayong araw na to. So, congrats po. Sa iba't ibang paraan, pwedeng promotion, pwedeng makatanggap ng pera, pwedeng may kamag-anak ang galante ngayon, very generous at matulungin at padalhan ka, mag-send sa'yo ng money. So, depende po guys, iba-iba po, collective reading po ito. So, depende po sa kung saan po kayo mas mag-resonate or saan pong significant po na situation o scenario ang mas tumugma po sa inyo dyan. So, yun po. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace. Hi Sagittarius, kumusta po kayo? Welcome po sa inyong daily tarot reading. Hello po.
Kumusta po sa lahat ng mga Sagittarius angels ko dyan? Salamat po sa patuloy po na pagsubaybay sa ating daily tarot reading. Tip of the day plus money reading. Ngayon pong January 28 sa lahat po ng Sagittarius angels ko dyan. Hingi po tayo sa Spirit Guides, kay Universe, sa Infinite Source. So to speak, pahingi po kami ng isang card para po sa Sagittarius natin dyan. Ngayon pong January 28, tip of the day, okay, Knight of Swords. Ito po ang daily tip of the day ng mga Sagittarius sign, Knight of Swords. At hingi rin po tayo ng one card. Spirit Guides, pahingi din po kami ng money reading para po sa lahat ng mga Sagittarius ngayong January 28. Three of Action para sa money reading. Okay, dito po sa Knight of Swords, ang marami po sa inyo ngayong January 28. Okay, nakikita ko po dito ay maaaring 80% ng mga Sagittarius ay meron pong tao na willing pong tumulong sa iyo ngayong araw na ito. Maaring tumulong, magbigay sa iyo ng information, o anumang detalye na kailangan mo, kaliwanagan, pag-asa, o kaya naman ay makatulong sa iyo sa iyong pangarap o sa iyong proyekto na matapos mo ngayong araw na to, o kaya ay makatulong sa iyo maging successful o magkaroon ng additional income. Willing siyang tumulong sa iyo, okay? At tutulungan ka niya na mag-move forward. Kung maaari ang ilan po sa inyo ay matagal lang nahihirapan, pwedeng nawalan ka ng pag-asa na maaring nasaktan ka pagdating sa relationship. Okay? Maaring nasaktan ka at nawalan ka ng pag-asa na naisip mo na lagi na lang, kumbaga, kung magmamahal ka ulit, baka masaktan ka ulit. So, itong tao na to ay makakatulong sa'yo. So, pwede rin po na itong tao na to, siya naman yung makatulong sa'yo na makalimutan mo na si ex at makapag-explore ka naman o maka-experience ka naman ng mga bago, maging masaya ka naman ngayon. Ngayong araw na to ay maaaring magtapat siya sa'yo ng nararamdaman niya sa'yo. Okay. Nakita ko dito na hindi ka naman agad mai-in love dahil hindi ka pa kumbinsido, pero kung ang tatanungin mo ay seryoso siya sa'yo, yes, seryoso siya at gusto ka niyang tulungan na makabangon sa buhay mo emotionally, okay? Matanggal ang mental anxiety, ang stress mo, ang yung kawalan mo ng pag-asa, matulungan ka niyang makabangon in any shape or form. Pwedeng sa pera, makatulong din siya sa'yo na makabangon ka sa pera. Kung maaaring ikaw ay nalugi sa negosyo, nawalan ng trabaho, may taong makakatulong sa'yo ngayong araw na to. Okay? Ano man ang hinaharap mo ngayong araw na to, ano man ang problema mo, tungkol man niya sa trabaho, tungkol man niya sa relationship, iba't ibang klaseng relationship, guys, may taong makakatulong sa'yo ngayong araw na to. Babae, lalaki, na straight, gay or lesbian, ano man ang edad, matanda man sa'yo o mas bata sa'yo, ano man ang trabaho, may taong makakatulong sa iyo ngayong araw na to. Alright, dito naman po sa money reading, Three of Action. Things are working out and beautifully. Now that your ship has come in, it's time to decide what your next big project will be. You may choose to continue to build upon your success or move on to something entirely different. Be willing to travel if necessary. Okay, sa mga traveler, yan, sa mga mahilig sa adventure, mahilig sa umalis, yan, mamasyal, pwedeng mamasyal sa ibang bansa o pwedeng sa malayong city. So depende po sa inyo, guys. Maring ang ilan po sa inyo ay gusto nyo pong pumunta sa beach, okay? Pwedeng ikaw lang mag-isa o may kasama ka, romantic partner o mga kaibigan, pwede rin. So, depende po yan sa iba't ibang senaryo po kasi yan o sitwasyon. Pero, napakaganda pong balita ito ngayon, lalo na ngayong araw na to na
lahat ng mga ginagawa mo ay maganda ang flow, okay? Lalo na sa pera, lalo na sa trabaho, lahat ng pinaghihirapan mo, lalo na ngayong araw na to, kung ano man yung ginagawa mo ngayong araw na to ay mas magkakaroon ng magandang output, okay? O maganda ang magiging outcome. Maaring mapuri ka dahil or ma-appreciate ka ng may authoritative power o boss mo, manager, leader, supervisor, mapuri ka sa iyong galing o sa natapos mo ng tama, natapos mo ng maaga o ginamit mo yung initiative, napakagaling, napakaganda ng outcome ng iyong trabaho, kaya naman ang ilan po dito ay ma-appreciate po. Okay? Or pwedeng magkaroon ka ng additional yung bang benefits or may tip o magkaroon ng additional sa iyong salary ngayong para sa ngayong buwan na to. So, meron naman pong nakatapos na ng isang proyekto ngayong araw na to, o maaaring malaking proyekto ito. Kung ano man to ay ngayong natapos mo na ay ngayong araw na to, isipin mo naman kung ano yung susunod mong gagawin. Ang iba naman ay maaaring makapag-isip ngayong araw na to na magpalit ng karir, gumawa ng kakaiba ngayong araw na to, makapag-isip ng iba, kumbaga malayo sa araw-araw mo na routine, malayo sa kung ano yung ginagawa mo sa araw-araw, ibang-iba, as in talagang gagawa ka ng something different ngayong araw na to na ikatutuwa mo. Yan, pwede rin na, kumbaga, ang ilan po sa inyo maaring hindi naman araw-araw pumupunta ng beach, pero ngayong araw na to ay pumunta ka ng beach at nangolekta ka ng mga seashells or kahit ano, or maaring may makilala ka sa malapit sa beach, may pinuntahan ka ngayon, may nakilala ka at pwedeng maging kaibigan mo o kaya naman ay maging romantic partner mo sa future. Okay? So, maaari din namang may makilala kang business partner, yan, na o kliyente na makakatulong talaga sa'yo sa money, yan. O kaya naman ay makapagbigay sa'yo o mag-offer sa'yo ng malaking opportunity. Okay. O may magsabi sa'yo na pwede kanyang i-refer sa kakilala na mas kikita ka ng malaki. Pwede rin na gamit mo ang iyong hobby o yung iyong kung ano yung gustong-gusto mong gawin kahit nung bata ka pa. Ano yung gustong-gusto mong ginagawa na pwede mo palang pagkakitaan sa ngayon. Okay, so maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace! Hi Capricorn, kumusta po kayo? Welcome po sa inyong January 28 yan, Daily Tarot Reading. Okay, sa lahat po ng mga Capricorn Angels ka dyan, thank you po sa pagsubaybay sa inyo pong Daily Tarot. So, hingi po tayo sa Spirit Guides or kay Universe ng isang card para po sa tip of the day, 3 of Cups reverse, at isang card din po para sa money reading. Okay, sa lahat po ng mga Capricorn, ngayon pong January 28, money reading please, Spirit Guides. Thank you po. Organization, yan, para sa inyong money, finance, career, business, organization. Dito po muna tayo sa 3 of Cups. Okay, reverse, baliktad. Alright, so yung pinaka-strong na message na na-pick up ko po dito guys, sa ilan po na Capricorn sign ay maaring merong hindi magandang balita na ma-receive ka ngayong araw na to. O kaya naman ay may nagawa kang hindi mo sinasadya talaga. As hindi mo talaga sinasadya, pero nakasakit ito ng emotion, feelings, damdamin ng pwedeng family member, kaibigan,
mga malalapit na kaibigan, best friend, romantic partner, classmate, colleagues, boss, depende guys. Kung ano man yung nagawa nyong mali na hindi nyo talaga sinasadya. Okay, so ang tip of the day ay don't overthink. Okay? Iwasan nyo po ang self-sabotage ngayong araw na to o yung pong overanalyzing, overthinking po. Iwasan nyo po yan. Huwag masyadong mag-isip ng negative. Kasi po, nakikita ko naman po dito na malalaman din naman ng taong nagawan nyo ng mali na hindi nyo to sinasadya. Dahil nakikita ko po dito na kilala ka na ng taong ito. Matagal ka nang kilala. At kung meron ka mga nagawang mali ay hindi niya yan pepersonalin, okay? Hindi niya pepersonalin, lalo na kung tungkol ito sa trabaho. Pero kahit na kaibigan mo, pamilya mo, romantic partner mo, etc. ay kung meron ka mga nagawang mali ngayon ay maiintindihan ka, okay? So wag kang magpanik, wag kang munang gumawa ng mga bagay na alam mo yun, foolish things na imbis na isa na lang yung mali mo ay madagdagan mo pa ng isa pong pagkakamali. So, maging maingat ngayong araw na to, kontrolin ang damdamin, ang isipan, huwag masyadong stress, mag-meditate, magdasal, hindi mo sinasadya. Kung ito ay talagang nagawa mo na hindi mo talaga sinasadya at nakahingi ka naman ng sorry, humingi ka ng apology, sa iba't ibang paraan kung paano mo ipakita sa tao na sorry talaga, kumbaga hindi mo talaga sinasadya, na nagkamali ka pero willing kang ayusin o itama yung mali mo. Ano man yan, anong klaseng pagkakamali man yan, maliit o malaking pagkakamali, ngayong araw na to ay huwag kang mag-overthink, hindi galit na galit o hindi, kung meron mang kung sino man yung taong nagawan mo ng mali ay sumama ang loob, ay ngayon lang tong araw na to, okay? Hindi niya yan pepersonalin, hindi niya yan dadalhin sa isipan niya o sa puso niya ng matagalan. Mawawala rin agad. O kung may magtampo, ay tampo lang, kinabukasan ay wala na yan. So, at nakikita ko naman na gagawan mo naman ng paraan para makabawi or kahit pa paano mabawasan yung tampo o inis sa'yo nang nagawan mo ng mali. Kung gaano man kalaki, kung halimbawa nakagawa ka talaga ng malaking pagkakamali ngayong araw na ito, huwag kang mag-overthink, huwag kang mawala ng kumbaga ng pag-asa, magiging maayos din, magkakaroon ng solusyon. Okay? At yung taong iyon ay may pagmamahal sa iyo, kaya mapapatawad ka niya, okay? So, wag mag-overthink o kaya ay overanalyzing. Ipahinga ang isipan. Mas makagawa ka ng tama kung relax ang iyong isipan. Alright, so dito naman sa money reading organization, your plans are on target and everything will flow more smoothly if you add a little organization and discipline to your methods. The key to success is to allow your creativity to be gently guided by logic. Be open to asking for help from someone very intellectual or seek out a mentor. Okay, dito sa organization, pagdating sa trabaho, maaring masita ka o masabihan ka, mapagalitan ka ng boss mo, ng team leader mo, pero huwag mo personalin kasi tinatama lang niya kung ano yung mali. Gusto niyang mas matuto ka at mas maging successful ka sa iyong career. Okay? At mas gusto niya kasing tumaas ang iyong position sa future para hindi siya mapahiya kung ikaw ay i-refer niya sa mas mataas or sa management, i-refer ka niya na or siya yung parang magpo-propose siya ng promotion para sa iyo. So para hindi siya mapahiya ay kaya kanya sinisita kung may mali ka para sa future ay maipagmalaki ka niya kasi gusto kanyang umangat ang iyong position at ma-promote. Kaya makakatulong din na sa promotion mo yung sa performance mo na maayos mo yung mga mali mo at para hindi na paulit-ulit
hindi na paulit-ulit at mas maging expert ka na, kumbaga masanay ka na sa iyong trabaho. Pero dito nakita ko sa ilan ay kung ano yung mga plano ninyo ay talagang maganda ang flow, okay? Parang umaayon sa'yo, lalo na ngayong araw na to, umaayon sa'yo ang sitwasyon kung ano yung mga pinlano mo before, o mga nakaraang araw, linggo, buwan, taon. Ngayong araw na to ay maganda ang flow nito, maganda ang mga mangyayari, o kaya naman ay ang iba, mas kailangan mo talaga ngayon ng organization, okay? At disiplina. Disiplina sa iyong trabaho. Kung trabaho talaga, walang halong alam niyo yun, walang halong personal. Okay? Mas magiging organized kayo sa inyong organisado, sa inyong pong trabaho. At may mga dito, may mga aayusin kayong mga plano. Nakita ko more on details, logical. Okay? Mas nakafocus kayo sa mga detalye. Sinisigurado niyong tama, walang kahit konting mali, at organize ang inyong mga gamit, ang inyong trabaho organize. Alam mo kumbaga alam mo kung ano yung mga dapat mong i-prioritize ngayong araw na to, ano yung pwede mong ipagpabukas, ano yung mga dapat gawan mo agad ng action. Okay? Organization and discipline. Discipline, pagdating naman sa paggastos, ang ilan nakita ko dito na mas matured ka na at mas marunong ka na mag-budget. May disiplina ka sa pag-budget ng iyong pera. Okay, so dito nakita ko ay maaring nagtatabi ka ng at least 20 or 30% kung magkano yung iyong salary, ay tinatabi mo ito sa iyong bangko o savings account, or basta nagtatabi ka ng pera. Iniipon mo yon. So hindi lahat, kung na-receive mo yung salary mo ngayong araw na to, ay kung yayain ka man ng mga kaibigan mo o mga kasama mo sa trabaho na mag-night out, or pumunta sa lugar, magpa-reserve ng ibang hotel reservation, mag-relax, pero nakikita mo na medyo mapapalaki ang gastos, ay magiging honest ka, kumbaga hindi ka makikipagsabayan. Although gusto mo na makisama sa kanila, pero magpapaliwanag ka na lang ng maayos na hindi pa sa ngayon dahil may mga priority, mas importante kang kumbaga gagawin. Pero ang totoo ay mas pipiliin mo na itabi na lang ang iyong pera kaysa igastos ng isang gastos lang pero ang laki. Kumbaga isang araw lang na makapag-enjoy ka nga pero napakalaki, hindi practical para sa'yo, dahil maaring kailangan mo rin magtabi dahil nga meron kang mas importanteng bibilin. Makakatulong din yung ganyang estilo, yung disiplina mo pagdating sa spending, sa pagbabudget, na kahit anong gusto mong bilhin ay pwede mong bilhin sa sweldo mo, at may nakalaan pa para sa mga bills, ano pa yung mga payments, o kung ano pa yung mga expenses, bukod pa sa iyong mga gustong bilhin, luxurious things na kung gusto mong bilhin ay pwede, pero babaguhin mo ang style mo, lalo na ngayong araw na to, ay mas magkakaroon ka ng disiplina sa sarili mo, na at least 20 or 30% ng sweldo mo ay ibabawas mo talaga, ilalaan mo yan sa iyong ihuhulog mo sa iyong savings account. Okay, so maraming salamat po, ingat po kayo palagi, love and light and peace. Hi Aquarius, kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga Aquarius angels, Aquarius babies ko dyan, hello po. Salamat po sa pagdaan niyo po dito sa LMG7 Tarot Lucky Moon Girl 7. So guys, ito po yung inyong January 28 daily tarot reading. January 28, tip of the day. Yan, tip of the day para sa ating mga Aquarius.
Okay, so meron ditong 5 of Swords. At hingi rin po tayo ng 1 card para naman po sa inyong money reading. Spirit guides, please pahingi po kami ng isang card. Money reading para sa ating mga Aquarius, January 28. January 28. Thank you, Spirit guides. Salamat po. Successful completion. Alright, successful completion. So, dito po sa tip of the day, 5 of Swords. Yung ilan po, okay, yung sa mga single po na naghihintay po ng inyong soulmate, twin flame, romantic partner, lover, new love, yan. Meron po, okay? Ang ilan makaka-receive po ng message o confirmation na meron talaga, darating na talaga ang iyong soulmate, o maaring ilan po sa inyo makilala nyo ngayong araw na to ang inyong soulmate. Ang ilan naman po na maaring tinatanong mo yung kasama mo ngayon, yung romantic partner mo ngayon, ay sa isipan mo, tinatanong mo kung siya na ba talaga ang soulmate mo. Yes, ang sagot sa'yo, yes, he or she is your soulmate. Tama, siya nga. Okay, babae, lalaki, ano man ang edad, straight, gay or lesbian, ano man ang trabaho, anong katayuan sa buhay, na yes, siya ang iyong soulmate. Confirmation. Okay? Pero keep an open mind, guys, kasi ito pong soulmate ninyo o yung inyong magiging lover o romantic partner ay medyo iba po siya sa ine-expect po ninyo o yung usual type po ninyo or expectations. Iba po sa ini-imagine ninyo dati pa na sana ganun yung soulmate mo, sana ganun yung mapapangasawa mo. Pero sobrang malayo, okay? Malayo. Kaya keep an open mind. Importante naman ay yung nagkakaintindihan kayo at mutual. Kumbaga, yung relationship, ang importante po ay trust, okay? Pag yung respeto sa isa't isa, yan po. Kung magkaiba man kayo, pwedeng magkaiba ng religion, o saan man bagay kayo magkaiba talaga, or malayong-malayo siya sa ini-expect mo na mapapangasawa mo o soulmate mo, ay bigyan mo siya ng chance, okay? Dahil maaring makareceive ka ng maraming sign o messages na siya nga talaga ang soulmate mo. Sa ilan, guys, sa ilan? Okay, so 20% po ng Aquarius yung ganito pong situation o yung scenario na nakikita ko po. Ang ilan naman po ay maaaring nagka-problema kayo ng partner mo, okay? Pwedeng nag-cool off o pwedeng naghiwalay talaga, at maaring bumalik siya sa'yo ngayong araw na to, or mag-message, tawagan ka, basta sa iba't ibang paraan na makipag-communicate siya sa'yo, at maaring humingi siya ng sorry. Kung hindi man humingi ng sorry, ay magparamdam sa'yo at humingi ng chance, okay? Humingi ng chance. So, tip of the day ay kung kaya mo, nabigyan ng pagkakataon, at kung mahal mo pa rin ay yes. Okay? Work on your partnership o relationship. Baka magawan pa ng paraan o magkaayos pa kayo. Kasi nakita ko dito ng ilan po sa inyo ay magkakaayos pa rin kayo. Bibigyan mo siya ng pagkakataon. Okay, bibigyan mo siya ng pagkakataon. Pero mas magiging maingat ka na. Lalo na ang iyong isipan. Maingat ka na. Okay? Hindi na basta-basta nagpapaloko o nagtitiwala. Pero sa huli naman ay yung ex mo na babalik ay pagsisikapan niya na mawala na yung duda mo sa kanya, na maitama niya yung mali, mga maling nagawa niya, o kaya naman ay maalis na talaga yung yun nga yung mabura na yung mga negative na impression mo sa kanya, yung mga nangyari dati na hindi na babalik-balik. Kumbaga, hindi nyo na ulit yung pagtatalunan, o hindi na ulit magiging problema yan sa relationship ninyo. Mag-iingat na rin ang iyong ex na pag bumalik siya ay hindi sisikapin niya talaga. As in, mag-iingat na siya ng sobra na hindi na masaktan ng iyong isipan o ang iyong puso. Okay? Ang iyong damdamin.
Sobrang iingatan niya dahil hindi niya palalagpasin ang pagkakataon na binigay mo sa kanya. So, bigyan mo siya ng konting unti-unti, hindi naman napipilit, hindi naman namamadali talaga yung pagtitiwala ulit dahil minsan pag nawalan ka na ng tiwala ay napakahirap maibalik, pero bigyan mo siya ng pagkakataon. Yun yung tip of the day para sa ilan. Alright, sa money reading naman po ay successful completion. This is a time of incredible accomplishment. You're justified in feeling joy, a sense of completion and pride in the amazing job you've done. You've been blessed with many spiritual insights. Soon you'll begin a new journey, but for now, take time to bask in the happiness of your dreams coming true. So, successful completion guys. Ang ganda ng araw ninyo sa trabaho po ninyo, sa business, o kung anumang proyektong ginagawa ninyo dahil matatapos nyo ngayon ng maganda at successful. Maganda talaga ang magiging impact niyan sa inyo. Hindi lang ngayong araw na to, hanggang sa mga susunod o hanggang sa future, maganda ang magiging impact. Sobrang maganda ang magiging yung record niyo sa company o yung performance po ninyo, yan na magdadala sa iyo sa success o yung sa promotion sa ilan po sa inyo. So, binayaan ka rin ni God, ni universe ng spiritual insights. Maaring ikaw ay highly intuitive o maaring merong marunong ka or kaya mong makipag-communicate sa mga guardian angel mo o sa archangels o sa mga angels. Kaya mo or may spiritual gift ka, may special gift ka na nakaka-receive ka ng mga mensahe mula sa angels o sa spirit world, sa higher realm, so to speak. So, highly intuitive o malakas ang yung psychic power. So, maaring magamit mo rin ito sa iyong career na magiging madali sa iyo magdesisyon o kaya ay magiging madali sa iyo ang trabaho mo dahil maraming gumagabay sa iyo na angels. Hindi lang pera kundi hinahaluan mo ang trabaho mo ng spirituality, ng iyong faith kay God at sa mga angels. Kaya naman kung ano man problema, kung may problema mo sa trabaho ngayong araw na to ay laging may solusyon o kaya ay gumagaan. Bago matapos ang araw na to ay gagaan ang iyong pakiramdam, gagaan ang flow ng iyong trabaho, matatapos mo ang trabaho mo. Kung nahirapan ka man na makumpleto, at least matatapos mo pa rin yung araw na to at makakahinga ka ng maluwag. Ang ilan naman po ay makaka-receive ng pera. Okay? Tulong yan sa inyo. Meron pong dalawang anghel na nakagaba. Si Metatron ang naririnig ko dito at si Archangel Ariel. So, maaring tawagin nyo ang isa sa kanila o pareho sa kanila. Pareho sila. Metatron o si Archangel Ariel kung may problema po kayo ngayong araw na to sa pera. Alright? So, magtutulungan po yan sila at tutulungan kanila na masolve ang problema mo sa pera, business, career, kung ano man po yan. Okay? So, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace! Hi Pisces! Kumusta po? Welcome po sa inyong daily tarot reading. Ngayon pong January 28 sa lahat po ng mga Pisces angels ko dyan. Hello! Kumusta po kayong lahat? Nawa nasa mabuti po kayong kalagayan o sitwasyon. Alright? Hingi po tayo sa spirit guides, kay universe, mula sa spirit world, so to speak, ng isang card para po sa inyong tip of the day. Yan, okay, Page of Swords. At isang card po para sa money reading. Money reading, spirit guides, pahingi po kami one card para po sa money reading sa lahat po ng mga Pisces, angels. Three of Thought. Okay, so Page of Swords para po sa tip of the day sa lahat po ng mga Pisces. Guys, meron pong ilan po sa inyo ang naririnig ko dito. Meron pong magsasabi po sa inyo ng I love you. Okay? Mahal kita. Importante kang tao. Special ka na tao. Mahal na mahal ka niya. O iniisip ka niya. Or makaramdam ka na may sobrang sweet sa'yo ngayong araw na to. At sobrang powerful lalo na pag nabanggit yun, pag nasabi yung gusto ka niya, mahal ka niya.
iniisip ka niya palagi or kung ano pa yung term na parang nag-express ng feelings sa'yo ngayong araw na to ay sobrang powerful ng mga salita na yan. Kaya maniwala kang totoo yan. Okay? Sa ilan. Hindi po sa lahat, guys. Okay, so may 10% po sa mga Pisces na pag meron pong nagparamdam sa inyo ng pagmamahal ngayon, may nagsabi ng I love you, mahal kita, or nag-express po ng pagmamahal, ay totoo po yan. Okay? Totoo. Mahal ka ng taong yan. Ano man ang zodiac sign, ano man ang sexual preference, straight na babae, straight na lalaki, gay, lesbian, mas matanda sa'yo o mas matanda ka sa kanya. Depende, guys, kung ano po yung masakto po sa scenario po ninyo o sa situation po ninyo. Pero ang ilan naman po ay maaring sobrang busy po kayo ngayong araw na to, ay please slow down, pause and allow things to unfold. Okay, maaring meron kayong mga inaapura ngayong araw na to na gustong-gusto po ninyong ma-achieve, pero parang ang labo, parang kailangan mo pang maghintay ng mga ilang araw o weeks o month. So, allow things to unfold. Ang nakikita ko po rito o ang tip po sa ilan sa inyo ay kung meron ka mang kailangan tapusin ngayon o gustong-gusto mong matapos, pero sobrang laki ng project na ito at alam mo naman sa sarili mo na pwede mo namang hati-hatiin or hindi yung parang portion by portion lang muna, or hati-hatiin mo muna ang buong project na ito at pwede mong gawin ito sa susunod na araw o sa susunod na linggo, ay or kung ang proyekto mo ay pwede mong unahin mo na ang urgent at hindi mo pagsabay-sabayin ngayong araw na to kasi sobrang ma-overwhelm po kayo, ma-stress po kayo sa trabaho. Kaya hinay-hinay, guys, hinay-hinay, magpahinga, slow down, allow things to unfold. Okay? O kaya naman ay huwag niyong biglain yung trabaho ninyo. Unahin niyo yung priority, unahin niyo yung urgent, at huwag niyong pagsabay-sabayin kasi mahirapan po yung inyong kalusugan. Ang ilan naman po ay ang ilan po sa inyo maaring subukin ka ngayon ni universe na kung halimbawa may makakausap ka ngayong araw na to, susubukin ng iyong katapatan. Maaari kasing maaari po ang ilan po sa inyo ay alamin yun, makapag sabi po kayo ng white lies dahil ayaw nyo pong masaktan o may ma-upset po na tao sa sasabihin po ninyo. Gusto mong magpakatotoo, gusto mong masabi yung gusto mong sabihin, yung nasa sa loob mo, pero nag-iingat ka dahil ayaw mo ring makasakit ng iba, o kaya ay umiiwas ka sa gulo o away o sagutan. Yan. Hindi naman ibig sabihin yan na sinungaling ka na, pero sa bagay, guys, maliit o malaki, pag hindi ka nagsabi ng totoo, ay kasinungalingan na talaga. So, depende po sa magiging desisyon nyo po ngayon. Kaya challenging po yan sa ilan, guys. Dahil susubukin ka ni universe ngayon, so to speak, o ng higher self mo, kung gaano ka katapat. Okay? Gaano ka katapat sa sarili mo, sa ibang tao, kay God, kay universe, so to speak. So, honesty is essential ngayong araw na to. Okay, katapatan. O maari din naman na maari ding meron tao sa inyo na hindi tapat ngayong araw na to or magsinungaling. Okay. Merong tao na may nililihim sa'yo or ililihim sa'yo ngayong araw na to. Pwedeng matuklasan mo ito sa mga susunod na araw, linggo, o buwan. Yes, matutuklasan mo pa rin, malalaman mo pa rin, pwedeng sa ibang tao o sa anumang sitwasyon sa paraan na hindi mo inaasahan. Siyempre, sa paraan ni God. Okay, paraan ni God o ni universe, so to speak. So, may mga secrets na matutuklasan. Pwedeng ilan ngayong araw na to, ngayong January 28, ay matuklasan mo ang sikreto na yan. Maaring may impact yan sa'yo, sa sarili mo, sa personal mo na buhay o sa karir mo. Maaring magkaroon ito ng malaking impact. O pwede rin naman na ignore mo lang, hindi mo papansinin dahil alam mong mas lalala lang ang sitwasyon, magiging worse ang sitwasyon kung papatulan mo yung ganyang matuklasan mo na secrets.
at mas pipiliin mo na hindi na ma-involve or hindi ma-involve sa ganyang scenario o sa mga sikreto na mga revelation na may kinalaman sa'yo. Alright, so sa money reading naman po ay Three of Thought. Loving angels surround you to heal and comfort you. The sadness you feel will fade away in time, and then you'll be able to see clearly how important the situation has been for your spiritual growth. Take the time you need to forgive yourself and others so that you can embrace the future with joy. So, Three of Thought, guys, ay sa marami po sa inyo guys, mga 70% ng mga Pisces ay masosolve o magkakaroon ng solusyon ng iyong problema at may healing din po sa financial. So, yung hirap po ninyo sa money, sa career po ninyo, yung mga challenging times ay matatapos po ngayong araw na to. At magbibigay sa'yo ng healing and comfort. So, at least makakapag-relax ka naman ngayong araw na to, guys. At magkakaroon ng spiritual growth. At mas magiging connected sa divine. Kasi unang-una marirealize mo na hindi mo kakayanin lahat. Hindi mo sosolve ang problema mo kung hindi ka lumapit kay God, kay universe, kay Allah. Mula sa higher self mo, mula sa mga angels, mula sa spirit world, etc. So to speak. Indeed, sobra talaga, sobrang malaking realization at clarity yan sa'yo na wala lahat ng bagay na kailangan mo o gusto mong mangyari kung wala ang tulong ni God, so to speak. Alright, so maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace!